or 15 pala ngayon. 15. Okay, sweldo. Sweldo. Welcome po sa isa na namang nagbabaga at maaksyong edisyon ng Wanted sa Radyo, ang kakampi ng mga inaapi. Kami po ang inyong mga certified kapatid. Ako po si Nina Taduran at babati na po sa atin ang ating nag-iisang Mr. Action Man at ang hari ng public service na si Idol Raffy Tulfo. Diyos maray na apon kanimo, Idol. Mga minamahal po namin mga OFW, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, magandang madaling araw sa mga sulok kayo ng mundo. Kayo po'y palagi nasa puso namin. Direct, please palakpakan natin mga OFW sa kanilang patuloy na pagsuporta sa atin at kami po ay palagi nandito lamang para sa inyo. Okay. Marami tayong bisita. Ilan po ba kayong lahat? 2, 4, 6, 10. Isang dosena. 12 po. 12. Isang dosena. muse, isang bulaklak, at 11 na mga lalaki. Yan. At, Nis, ba't sila nandito? Okay, andito si Darwin Matugina at saka si Menchi Takaran et al. Para ireklamo yung kanila pong amo dahil sa hindi daw po nakukuha yung kanilang sweldo mula nga dito sa isang, construction company. Opo. Okay. Magandang hapon po sa inyo, mga sir, mga ma'am. Magandang Ladies hapon. first. Magandang hapon din po. Anong pangalan niyo po, madam? Minchitaharan po. Miss Menchi. Sa construction po kayo. Anong trabaho niyo po sa construction? Sa hotel po ako, sir, pero iisa lang po yung boss namin. Okay. Naka-assign po kayo sa hotel. Opo. Ano po yung trabaho niyo sa hotel? Housekeeping po. Sa housekeeping. Tapos ito mga kasama niyo po, ano sila? Construction po. Sa construction. So si boss nyo, nagmamayar ng hotel at Yes construction po. company? Opo. Oh. Anong pangalan po ng kumpanya? Fastcon po. Fastcon. Anong pangalan po ng hotel? Cliff House. Cliff House. At ano pong reklamo nyo, ma'am? Hindi po binibigay yung sahod ko, sir. Almost 3 months po. 3 months. Opo. Nakatiis ka ng ganong katagal. CA lang po, sir. Cash advance. Opo. Tapos ikaw pang may utang na loob sa kanila kasi pina-CA ka. Opo. Yun naman saklap. Dito naman po sa mga kasamahan nyo, ma'am. Ganon din. Opo, hindi po binibigay yung sahod nila. Ano raw pong dahilan? Bakit ay ibigay yung sahod? Kayo, sir. Sige. Sir, pangalan nyo, sir? Darwin Matugina po. Sir Darwin. Bakit daw po hinuhold yung mga sweldo nyo? Ganon din po, sir? 3 months? Bali sa amin po, yung iba po sir, yung wala lang po silang, yung pamasahe po kasi namin, nagsara na po kasi yung Boracay sir. Tapos yung pamasahe namin, nung balikan po namin sila, hindi na po, Sa dinideny Boracay na po kayo nag-work dati? Opo. Galing po kami doon, sir. Lumuwas po Sa kami Boracay dito. kayong lahat galing? Lumabas po kami dito. Oh, okay. Yung project ay sa Boracay. Opo. So yung hotel niya sa Boracay, pati yung Construction po. construction niya natigil nga dahil nga doon sa rehabilitation sa Boracay. Yung construction ginagawa ngayon? po, tuloy pa rin naman. Pero yung hotel po, sarado na. So anong gusto niyo pong mangyari ngayon? Gusto lang po namin, sir, makuha yung para po sa amin. 3 buwan sweldo. Kayo naman po, sir? Sa amin sir, ang gusto lang po namin yung makuha lang po yung mga pamasahe na pinangako nila po sa amin. Tapos, So yung sa sweldo, okay na po kayo? hindi, may sahod rin po kami na hindi Ilan? pa po naibigay nila sir. Ilan po? Yung iba, may mga retention pa po dahil sa pakyaw po nila, sir. Kaya nga po, mga gaano, ilang buwan ho? Mga matagal na po, sir, eh. Mga ilan po sa tansya nyo, ilang buwan? Years. Taon na po, sir. Years na po. Years na wala kayong sweldo? Hindi, sir, yung retention na kukunin pa lang nila, sir, na hindi pa naibigay po. Ano ibig sabihin po ng retention? Bali, pag may pakyaw po kasi, sir, mayroon po silang tinatawag na yung kaltas nila, sir, bago ibigay yung kabuuhan po. Hindi ko pa rin mag-get, sorry ha. Ngayon lang kasi ako nakarinig ng retention, ano. Kinakaltasan ho kayo. Doon sa tuwing pakyaw, sweldo? sir. Opo, sir. Tapos, Bali, pag natapos na rin po yung na-turnover na po yung isang project po, saka po nila ibibigay. magkano po kinakaltas? Bawat sweldo? Depende sir eh. Meron po silang tinatawag na 10% o 5% ganun. Kaya po sa inyo po halimbawa, magbigay tayo ng example para maintindihan po namin kasi first time ko makarinig ito para ma-educate nyo rin po kami. Para next time may lumapit sa amin, alam ko na yung ibig sabihin ng retention. So, halimbawa, katulad po sa inyo, wag na po depende. Kunya, katulad na lang sa iyo, Opo sir. ilang percent po binabawas? 10% sir. 10% ng bawat sweldo mo Aha sir. kada buwan Hindi sir, bali sa pakyaw ko lang po. sa pakyaw. Magkano po yung pakyaw? Pag sinabi po nila sir na okay, pakyawin mo yan ng 60,000, ganyan po. May 10% po silang ibabawas doon para sa So, retention. pakyawan kayo. Hindi sir.
So baka cash bond yun instead of... So sila arawan, ikaw Pacquiao. Ito sir, namamakyaw din po sila sir. Binibigyan sila ng pakyaw sir. Kasi arawan lang po yung lahat naman sir eh. Tapos meron lang pinapapakyaw na rush po. So nalito na ako, meron Pacquiao, meron arawan. So doon lang siguro tayo sa arawan. Sir. So ilang araw ang hindi nabigay sa kanila? Ano po? Yung 50% po nila sir. 50% Ah, ng ilang buwan po? 2 linggo. So, 2 linggo, so ibig sabihin, 1 buwan po kung 2 linggo. 1 buwang sweldo nyo, hindi pa nabibigay. At 50% yan. Tsaka pa OT po. Pati pa OT. So, 50% ng 1 month. Okay. Balik kalahating buwan, kung tutusin. Opo. Di ba? Para kalahating buwan. Tapos, doon naman sa retention, sinasabi nyo, sir, yun, medyo meron ako natutunan dito. So, halimbawa, papakyawing bukod pa doon sa arawan. Sabi mo, project, papakyawin nyo yan, 60,000. Kunyari, ikaw, sir. Opo sir. Ngayon, babawasan ng 10%, which is 6,000. Opo. Pag natapos yan, dapat yung 6,000, ibabalik sa'yo. Sir. Oo, pero hindi nabalik yun. Hindi po sir, hindi po. So, bukod pa sa sweldo, meron pa doon sa retention na pakyaw na dapat ibalik sa inyo. Opo sir. Yun ang ibig nyo sabihin. Ayun. On top of that, kasama pa rin yung mga OT. Ang mga OT po. Tsaka Binibigay. yung pinangako Pamasahe. po nila. Ano naman po pamasahe, yung pamasahe? sir. Every 3 months sir, nag-offer po sila Manila Hard. Nag-offer po sila sa amin. Every 3 months, uuwi kami o hindi, ibibigay po nila sa amin. 2 years na po sir, hindi pa namin nakukuha. So in this case, ilang biyahe ho dapat Maynila ang Bali back and forth sir, every 3 months, 3,000. 3,000 every 3 months. So magkano ho in 2 years? 12 siguro sir. 12,000. Opo, mga ganun. Okay, sige. Nakuha ko na. Kasi nga every 3 months tapos 3,000 yan times 4, 12. Okay. Miss Juvie Balili, purchasing. Sir? Magandang hapon po, Miss Juvie. Yes po. Kayo po yung sa kumpanya ni Mr. Richard Santos, Yes, sir. yung nagsara sa Boracay? Mr. Tulfo po ba to? Opo, si Rafi Tulfo po ito. Ma'am, Yes, sir. Good Ma'am. afternoon po. good afternoon po. Paano po itong mga sweldo ng inyong mga tauhan, yung mga OT, at yung mga pamasahe, at yung mga retention na hindi nabigay? Tuloy-tuloy pa rin daw po yung construction at ngayon po nandito sila para maningil. Yes, sir. Ma'am. Sir, sa ngayon kasi, di ba, sir, ang nagreklamo niyan sa taga Boracay po. Opo. Yes, sir. Sir, sa ngayon, chinecheck pa po namin yan. Kasi may mga awol po yan eh. May mga IWOL. Yes, sir. Oh, sige. Bakit niyo po? Sandali, ba't tumatawa kayo? Excuse me, mama. Sir, ba't ka tumatawa? Sige. Hindi po sir, wala pong ahol sa amin sir. Walang IWOL. Active po kami lahat sir. Aha. Ma'am, Yes, sir. active Tulfo. po silang lahat. Wala raw IWOL sa kanila. Oh, sige sir. Sa ngayon kasi sir, ako sir, purchasing po ako. So, chinecheck pa po talaga ng accounting yan kung awol sila. Pero based po dito sa, namin, sa record, awol po siya. Awol po sila. Absence without leave. Yes po, sir. Natural, hindi na sila papasok dahil sarado ng Boracay. Baka yan ang ibig mo sabihin. Since nung idineklara ng gobyerno natin na Yes, Boracay is closed, of course, hindi na sila papasok. Ano pa ipapasok nila? Sarado na nga. Sir, kasi sa construction, sir, meron din po talaga na pumapasok dun, sir. Ang alam po, sir, meron po talagang pumapasok na construction. So what you're saying now is, nga, sarado na yung Boracay, pero tuloy-tuloy pa rin construction. Yes, sir. Tuloy-tuloy pa Dapat rin pumapasok yung- sila. In this case, sila ay hindi pumasok. Opo. Iniwan nila yung kanilang trabaho. Yes, sir. Tuloy-tuloy pa rin yung construction sa Boracay kahit po close na po yung Okay, Boracay sandali lamang po, ngayon. ma'am. Okay, may point ka doon. Kasi inamin nga nila, tuloy-tuloy pa rin daw yung construction. Narinig ko yan kanina. Yes, Now, sir. isa sa inyong sasagot. Sino gustong sumagot? Sige. Si ma'am? Yes, sir. Sige, kasi ma'am na po, lang. Sige. kaya po hindi sila pumasok, sir, kasi po almost 1 year na rin po na 50% lang po palagi lang pinapasahod. Meron pa pong time na pakain lang po sa tao. Paano po yung pamilya ng mga tao? Nahiwalayan na nga po asawa yun sir. Yung isa po, hiniwalayan po ng asawa dahil po sa sahod. Ayun, nakuha ko na. Ma'am, Yes, sir. tama lang naman. Kahit na siguro ako, hindi ko na hintayin magsarang Boracay. Talagang Yes, sir. lalayasan ko isang balasubas na kumpanya kasi Opo. palagi silang nasa short change. Meaning, hindi nabibigay yung kanilang retention, hindi nabibigay yung kanilang OT, hindi nabibigay yung tamang mga pasahod sa kanila. In fact, one of them, hiniwalayan na ng misis kasi nga hindi na nakapag-intriga ng tamang
sweldo. Opo. Sir, Tama opo. lang talagang mag-aawol sila. Kung ako sa kanila, hindi lang awol, ako po'y magsasabi sa aking kumpanya, bastos kayo putang nyo. Di ba ma'am? May kasama pang Yes, mura. sir. Opo. Oh. Sa ano kasi sir sa amin, opo, naintindihan ko po yung side po ng mga empleyado na may Oh. mga hindi po nakukuha nila. Oh. Sir, i-check pa po namin talaga sir kasi sa amin kasi sir, bilang ako po kasi purchasing, hindi ko po talaga hawak. Ma'am, yung sandali ma'am, table. wag mo na i-check whether awol o hindi. Yes, sir. Immaterial na yan, yung awol. Dito na tayo sa ginawang pang-api ng kumpanya na hindi kasi dumating na yung boiling point eh. Opo, Itong opo. itong Naintindihan Boracay, ko sandali lang, naging trigger factor lang to. You follow me? Yes, Naging sir. trigger factor lang, nakaroon sila ng opportunity na talagang lumayas na. Kumbaga hindi nila kaya Opo. yung kaapihan na natanggap nila. Una, yung hindi pagbibigay ng tamang pasahod. Number 2, palaging bali-bali na lang. Number 3, hindi binibigyan yung retention. Di ba? Opo. So ngayon, isa sa kanila nga, hiniwalayan pa ng Macy's. Opo. Dumating itong Boracay factor, ito ang nag-trigger na para sila lumayas na. Opo. Nagets mo? Opo. Naintindihan So kahit ko na po. hindi dumating itong Boracay na problem, Opo. darating din ang time na sila ay maglalayas din sa inyo. Opo. Naintindihan po namin. Okay, good. So ma'am, ano? Sir, meron pa po ako. Meron pa. Sandali lang ma'am, Juvie, may sasabihin pa itong si Sige po. Ma'am Menchi. Kasi po pumunta po kami sa office sa Altavista. Villa Vista. Villa Vista po. Nung pagluwas po namin dito sa Manila, kinabukasan po pumunta kami ng opisina nila para po sana kausapin na kuhain na lang namin yung para sa amin. Kausap ko po si Ma'am Angie, bigla pong pumasok yung boss namin. Tapos tinitigan po ako masama, tapos dinuro-duro pa ako, tapos minura pa po ako. Oy, Sir? sino itong boss mo na? Si Sir Richard Santos po. Hello, sir. Oh, yes ma'am. Bastos pala tong gagong Richard Santos na ito, mama. Sir Tulfo, Ma'am. pwede pa namin malaman kung sino-sino po yung nagreklamo? Pwede naman po namin kausapin dito po sa office. Hindi ma'am, kakausapin nyo sila sa dole. Opo, Kasi- sir. Pwede Kasi po ma'am, bang malaman makinig ka. kung- Ma'am, Opo. makinig ka. Opo. Special case to. Bakit kamo? Opo, naintindihan ko po. Kasi ang gobyerno nakatutok dito. Opo. Dito po sa Boracay issue. Opo. Now, kapag hindi kayo nag-ayos-ayos, baka ang makakalaban nyo, hindi lang dole, baka pati Malacanang. Opo. Nagets nyo? Yes, sir. Makinig ka ha. Yusek Joel Maglungsod, dole. Magandang hapon po, Yusek Joel. Okay, magandang hapon na therapy ha. Oo, Kanina pa ako kayo magandang hapon. nakikinig, sir. Oo, Ano narinig po ko yung discussion inyong nila. reaksyon? Unang-una, dalawang bagay yon. May mga issue ng sahod, mga benepisyo na hindi binibigay. Ano yan, bawal yan sa batas. Kasi kahit yung kakaltasan mo, yung sinasabing retention, wala yon, bawal yon. Dahil ang may lang doon, pwede lang madidakan yung mga manggawa kung mayroong mga halimbawa related sa collective bargaining agreement, may mga yung check off ng mga union dues. Pero other than that, wala yon. So, illegal po yung ginawa ng yun? kumpanya, yung retention na yun? Yes, yun. Kailangan maisauli nila yon. Then, pangalawa, yung sa issue naman ng Boracay, yung mga manggagawa, kahit nandito sila sa Manila, lalo na medyo apektado sila sa Boracay, tutulungan pa rin sila ng gobyerno. Kaya ang mungkahin natin dyan, mayroong special fund yung gobyerno natin dyan, yung presidente, nirelease lang nung bago magmayo 1 na bigyan ng ng sahod ang lahat ng mga manggagawa natin sa Boracay sa loob ng 6 months. Financial assistance. So ang na lang dito, therapy, papuntahin na lang doon sa office ng DOL natin para matulungan kaagad natin. Isama na natin yung underpayments nila. Okay. So ang ibig nyo sabihin, magbibigay pa on top of dito sa dapat ibigay ng kumpanya nila, ang gobyerno merong sariling tulong para sa kanila dahil nga doon sa Boracay issue na meron silang sweldo sapagkat nasira yung kumpanya. Yung financial assistance, hindi lang financial- parang financial assistance, kalahati yon. Meron silang financial assistance na matatanggap. Matatanggap. Yung mga regular na mga manggawa doon na napiktuhan doon sa temporary suspension. Regular ba kayo? Oo. Mga regular kayo? Okay. Okay. So meron silang matatanggap na financial assistance Yes, bukod pa yes, doon meron sa sila. yung utang ng kumpanya nila sa kanila. Maliban doon sa
pautang, unang-una, hindi hindi suporta ng kumpanya yun. Babayaran talaga nila. Yung pautang ng kumpanya yun eh. Okay. Underpayment ang issue natin doon na Sir Rafi. Good. Pero on Oo, top of that, oo. meron pa silang financial assistance. Good yan, good. Yes, oo. Sir, kailangan ang makapunta sila sa ang Dole. gusto talaga Oo. nito mga manggagawa dahil napakabalasubas itong walang hiyang bastos na Richard Santos. Yung sa retention, kayo po mismo nagsabi na illegal yan. Ang laki po mga binabawa sa retention. Number two, sir, yung iba rito, 2 taon na po, hindi nakakatanggap ng tamang pasweldo. Tapos yung mga Correct. benepisyo na ibibigay. So sir, pwede ba sir, dyan na lang po namin silang samahan sa Yes, Dole at oo. ipatawag po Correct. itong kumpanya at dyan na lang magkabayaran. Yes, lahat ipapunta dito sa Dole para kami nang bahala mag-forward doon sa regional office kung pag-verify kung ano ba ito ng mga manggagawa. Ano yung mangyari kasi natin dito, yung main office kasi nila nasa Manila, patawag natin yung ano nila. Yung, Sa Paranaque po, sir, yung main office nila, sir. Correct. Patawag natin kaagad, ura-urada. Kasi mahirap nung ganun. Wala nang sweldo, hindi po mabigyan ng ano. Kung kaltasan mo pa ng mga sahod nila. Okay, at saka itong si Richard Santos, sir, pag nakita mo dyan, lakihan mo na mata at murahin mo rin. Kasi ganitong ginawa niya sa mga empleyado niya, loko-loko eh. Sir? Sige po, Yusek, darating po kami dyan, ha? Oo, papuntahin sila dito. Sige po. Sige. Salamat po, Yusek. Salamat. Miss Jovi, Yes, sir. sabi mo sa magaling na Richard Santos na ito, sumipot siya doon sa Dole. Yes, sir. Opo. At lalakyan siya ng mata ni Yusek maglungsod. At kapag minalas-malas siya, baka makatikim din siya ng mura. Opo. Sir Tulfo, Yes, pwede ma'am. ko po bang malaman kung sino po yung nagreklamo para alam din po namin? Gusto niyo ba sabihin mga pangalan niyo? Sige. Sige, sabihin niyo. Gusto mo ikaw magsalita? Sige. Darwin Matugina po. Makinig ka, ha? Oh, Sir Darwin. Kuya Darwin, ikaw pala yan. Opo, ma'am. Si Jolie Kuya Darwin. Tapia po, ma'am. Sige, tuloy-tuloy mo. Jolie Tapia, si Oscar Mabag, Jerome Grota, Antonieto Grota, si John Mark Albos, si Gapay, Gerald, Gapay. Junel Salilibo, Opo. Minchi Taharan, Opo. si Rolando Albos, Sige, sir. Alam ko sa na yan. Jomar Albos. Oo. Ano ko na. Get ko na po. Alam mo na yan. Galing na po kami dyan, ma'am. Opo. Alam ko naman na nandito kay. Dyan po kami galing. Minura po kami dyan eh. Bastos. Sige. So, Miss Jovic, Opo. sa Dole, sasama namin sila bukas. Pakisabi na dito kay Richard Santos na ito, i-ready-ready niya yung pera niya at doon magkabayaran sa Dole. Tanong ko lang po, mga anong oras po yan para ma-rely ko rin po sa boss ko? Bukas is Thursday. Thursday po. Kasi sama na sila bukas pag magpipirma sila ng formal What complaint. time po, sir? Thursday, Mga anong oras po? siguro mga umaga. 9. Mga between 10 to 12. 10 to 12. Pupunta siya doon. Sige, sir. Sabihan ko na lang po. At yung bibig niya lagyan ng plaster at para hindi siya makapagmura. Siya lang pwede murahin at siya hindi pwede magmura. Miss Juvie, thank you for being a good sport. Okay ka, Miss po. Juvie. Okay Salamat, po, Miss sir. Juvie, ha. Okay Madam, po. Opo, God bless po, salamat. madam. Opo, God bless. wala namang kasalanan to si Miss Juvie. Mabait naman to eh. Yung bastos lang itong, diba, si Richard Santos. Sir, good news ito kung tutusin. Kasi meron palang financial assistance na ibibigay ng gobyerno gawa nga nitong Boracay na nagsara. Ano po? Financial yan. Bukod pa doon sa utang ng Bella Vista. Alam niyo na? Alam niyo yun? Okay. So double compensation yan. Okay? Sige. Cheska, bukas na bukas, isang reporter, iasay natin sa kanila. Pupunta sila kay Yusek Joel Maglungsod. Magpipirma sila ng formal complaint. And then, the following day, babalik sila para makaharap na nila itong balasubas na Richard Santos. Okay, ma'am, mga sir, okay na po Thank you yan. so much Magandang po, hapon sir. po. Thank you. Salamat po, Sir Thank you Rapi. po. Thank you. Salamat po. Kumain ho ba kayo? Opo, sir. Opo, Sir. Sure? Kanina po. Kumain Okay, na po sige. kami, Sir. Okay. Ay, ito po Ay, pala, ito, ibalik importante natin. ito. no? Naku, wag niyong walain yan. Kaya nga, para may ebidensya sila. Okay. Sige po, salamat po. Thank you. Alright. Sige, mainam naman. Ito pala maganda sa ating gobyerno ngayon. Salamat naman, Pangulong Duterte. At yung mga nawalang Alam ko trabaho may sa Boracay, financial assistance talaga and Bibigyan. livelihood pang binibigay. abay, napakagaling ng Oo, gobyerno ito. Yung tested naman Good, yun. good, very, very good, super good. Kasi nga naman, syempre, ano naman pagkakakitaan nila. Kaya they Super make good. sure na maayos. Anyway, Good, sige. good, good. Very good yan. May live-in partner na magkasamang andito ngayon, Idol. Si Okay. Crispy Divina Flor at Rofford Valencia. Actually, itong si Crispy, kakapanganak pa lang nito.
At ngayon, gusto niyang makuha yung kanilang 6 days old na anak na naipaampon nila noong May 11 at dinala na nga sa Santiago City, Isabela. Alam ko to, Santiago City, Isabela. Okay. Ma'am Chrismy, Sir Roferd, Yes po, sir. pinaampun nyo yung inyong anak, 6 na araw na gulang pa lamang, Yes po, sir. at ngayon ay babawiin nyo. In the first place, bakit nyo po pinaampon? Kasi po, nung time na nasa sinapupunan ko po, aminin ko po yung pagkakamali ko na parang desperada na ako kasi namatayan po ako ng kapatid. Yung nanay ko po, nagkakasakit. Kaya tapos bigla po akong nabuntis. Sabi ko, desperada na po akong ipaampon yung bata. Then, nung time po na naisilang ko yung bata, So bago pa man nyo pinanganak yung bata, meron na kayong pag-uusap nitong si Jeneline meron po. para ipampon yung Meron po baby dun sa... at pinanganak. Opo, meron po dun po Meron sa... ba kayong pinirma ng mga legal adoption papers? Siya lang po yung gumawa nung papel na Hindi dumaan sa DSWD, hindi Hindi dumaan sa po. korte. po. Si Sir, ba't ka naiyak, Sir? Kasalo ba kayo, Sir? live-in partner Okay. po. Ba't ka naiyak, Sir? Si Ma'am ang hindi naiyak. Ikaw, biological father ho kayo. Ba't ka naiyak, Sir? Sobrang sakit po, sir. Masakit yung ginawa ni Mrs. o masakit dahil nawala si baby? Opo, Nawala sobrang po sakit si baby po. sa amin. Okay. Kasi po talaga, sir, nung Hindi ba sinabi sa'yo ni Mrs. yung sinabi pagpapampon? sinabi po niya sa akin yun, Oh, sir. bakit di mo pinigilan? Pinigilan ko po, sir. Kaya lang, mostly lagi po kami nag-aaway kasi sobrang depressed po siya eh. Hindi ko naman po mas maano na naawayin pa din siya kasi mas lalo siyang na-depressed. Okay, may tinatawag na postmortem Opo. Blues. blues. Postpartum blues. Yes. At dapat At lalo't huwag ano pa maawayin. lang siya, parang 6 days pa lang siya nanganganak, no? Baka mabinat ka. Okay, parang kondisyon ko po muna yung katawan ko bago, tas nag-decide na po kaming pumunta dito at lumapit po ng tulong sa inyo. Kasi po nung naipanganak ko po yung bata, gusto na po nilang ilabas, which is dapat pag na-discharge po yung nanay, kailangan po di ba kasama yung bata. Hindi dapat mauuna yung batang i-discharge kasi mahalata po ng hospital kung bakit nauna yung bata. Then, nung time po na yon, hindi po namin inaasahan na ma-CS po ako. And then, walang-wala po talaga kami. As in, walang-wala po. Okay. Nagkaroon ng postmortem depression ata dito si Sir. Imbis na si Ma'am. But anyway, makukuha po natin yung bata. Ano't ano bang mangyari? Ang pinampo niyo po kay Jeneline Carigyan. Opo. Nandiyan na ba si Jeneline? Okay, sige. Si Jeneline ay ready na makausap. Kasama si Mr. din, si Genesis Carangyan. Magandang hapon po, Mr. and Mrs. Carangyan. Magandang hapon din po, Sir Rafi. Ma'am, andito po itong si Ma'am Chrismy, kasama po si Roferd, yung biological mother and father ng baby na pinampun sa inyo. Gusto na po nila mabawi, ma'am. Ano pong reaksyon? Ganito po kasi yan. Sila po yung nagtala sa akin na magpunta na po ako nung pumutok na po yung panubigan niya. Kaya, Okay. siyempre, para sa akin po ang inaasahan ko, talaga pong pinapaampun po nila sa akin. Inamin naman po nila na, kaya nga po sabi nitong nanay, nagpanik siya, gulong-gulong isipan niya, wala siya sa tamang pag-iisip, so to speak, nagawa niya yung hindi dapat na ginagawa ng isang normal na ina given the situation. At saka bago pa po, sir, siya manganak, pinapaampun na po niya talaga. Sila Kaya- pa po yung Kaya nga po ma'am, inamin niya na po yun lahat. Hindi po siya nagsinungaling sa amin. Opo. Tama po yung mga sinasabi nyo. Kaya nga po, ngayon, nasa tamang pag-iisip na siya, na-realize na niya na mali po yung ginawa niya, nagsisisi po siya, and gusto niya na po makuha yung kanyang baby. At andito po yung kanyang live-in partner, yung biological father, kanina pa ho, maluha-luha. Sige po, ibibigay. Pero dapat po ibalik din naman po nila yung nagastos namin. Kasi ang lagay po, sila po yung nagpara sa akin magpunta sa hospital kasi wala daw po silang panlabas sa bata. Fair enough. Magkano po yung nagastos?
Bali, humingi po sila nung una pa lang, 20 po kasi ang napag-usapan namin, 20,000. Hmm. Tapos na-CS po siya, so ginawan ko rin po ng paraan. 38,500 po yung huli. 20 plus 38, so 58.5. Opo. Tapos syempre po yung nagastos din po naman namin sa hindi naman po to malapit, sir. Alam niyo naman po yung Isabela, malayo din po ito. Alam ko po yung Isabela, alam ko po yung Santiago. So magkano naman po yung gastos dyan sa pagpunta ng pamasahe ba? Ibig sabihin? Opo, nag-fund pa po kasi kami, ano pa po kami ng hotel. Oh, nag-hotel pa. Tapos alam Siguro naman baka yung po hotel na- nyo, presidential suite pa siguro. Nag-rent ka pa ng limousine. Hindi naman po, sir. Akala ko nag-rent ka pa ng limousine. Ay, hindi naman po. Tapos Siyempre, kumuha ka hindi pa naman siguro po ng kami mga security para i-secure yung hotel room mo. Ay, hindi naman po. Ay, hindi Siyempre, naman. Hindi Kala naman ko po kami ipapatok-patok. taga dyan, sir. Hindi Siyempre, naman. naghanap lang po naman kami ng matutulungan So namin. mga magkano po sa palagay nyo lahat-lahat ang nagastos ninyo? Ikwan ko na lang po ng 10. So 58.5 plus 10, so 68.5. Opo. Alam naman po ni Chrismy po, nung una pa lang po namin kwan, sila pa nga po ang nagpapasure sa akin. Sabi Okay. nila, Rush po, Sige. pumunta na po kayo. Sige, dito." sandali lang po. Okay. Excuse me. Sir Roford, meron ka bang trabaho? Meron po. Meron kang 68.5. Yun nga. Actually, hindi ko kayo pwedeng pilitin. Gusto ko lang sabihin sa inyo. Pero naman, it's just fair na talagang magbigay din kayo ng pera dahil kung hindi, lilitaw na manggagamit lamang kayo. Lalo na ikaw, tatay, Joferd. Kung tutusin, bawal yon na ipatutubos mo yung bata sa halagang 68.5. Masagwa pakinggan yon. Kung gugustuhin, pwede natin kunin yung bata, whether she likes it or not. Pero, masakit man, pwede natin gawin yon. However, hindi maganda ang dating sa mga listeners at viewers natin sa madlang Pilipino na kayo ay manggagamit, na kayo ay oportunista. Matapos nyo tawagan itong nananahimik na si Jeneline, na pumunta ka na rito, mga anak na ako, binayaran yung ospital, binayaran yung cesarean fee, pinamasayan po sa Santiago, and then, very convenient, okay na yung baby, okay na kayo, akin yung baby, libre, masagwa. So, dapat talagang ilalabas kayong pera. Sir. Meron. Hindi po sapat Ano sir, yung bali, pera. kung meron man po, konti lang. Kasi, Ano yung maring konti? Magkano yung konti? Manghihiram pa po kami kung gagawin po namin ng paraan. Magkano Mama- pera meron ka, ma'am? Ayaw ko makialam din sa sa bayaran. Para nakikinig itong si Jeneline. May- Kasi gusto ko maging patas dito. Ayoko naman may nadedihado. Ayoko yung milalapit sa programang Wanted sa radyo para makalamang. Ayoko minalalamangan. no sir. Tumutulong kami sa mga naapi. Dito, hindi kayo naapi. Sa totoo lang, di ba, Nins? Walang naapi rito. Walang naapi. Ang naapi dito si baby. Opo. Okay? Opo, sir. Now, lumapit kayo sa amin, humingi kayo ng tulong, tutulungan namin kayo. Pero at the same time, tulungan nyo rin itong taong tumulong sa inyo nung mga panahon na kayo'y nagigipit. Gets? Opo, sir. Para maging disente naman dating nyo, wag naman yung lalabas kayo mga balasubas Opo, sa sir. mga nakikinig at nanonood sa atin ngayon. Baka mabash kayo. Opo, naiintindihan ko po, Okay. sir. Now, ano yung may papromise mo dito kay Jeneline, nakikinig ngayon? Na ano po, pipilitin po namin mabalik yung pera niya basta mabawi lang po talaga namin yung bata. Kasi, Gusto mo mag-usap mo lang muna kayo? Sige, usap kayo habang ako'y inom lang tubig. Usap muna kayo. Bigyan ko kayo ng 3 minutes habang mag-usap kayong dalawa. Sige, usap daw kayo on air. Kausapin niyo si Jeneline. dito na. Ikaw na. Oo, yan. Sige, Roford, kausapin mo si Jeneline. JC, unang-una, syempre, nung nakausap ko pa lang yung ate mo, humingi na ako ng dispensa. Sabi ko, kahit nga ako lumuhod sa'yo, wag nyo lang kunin yung bata, di ba? Kaso, nung oras na yun, talagang gipit na gipit kami. Nung mga time na yun, hinihingi nyo na kagad sa amin yung mga nagastos ninyo. Siyempre, wala naman, alam nyo sa sarili ninyo na kami, nung araw na yun, wala din kami. So, no choice talaga kami. Kaya napilitan na kaming umuo. Ngayon, hindi naman kami masamang tao para hindi ibalik yung pera nyo. Pero sana, bigyan nyo naman kami ng sapat na oras tsaka panahon para maipon yung pera.
Dito naman kami, nangangako kami kay Sir Rapi dito sa ano nila na ibabalik namin sa inyo. So, Ma'am Jeneline, ano po yung masasabi niyo dun sa sinabi ni Rufford? Siyempre sa akin din po mabigat po ito, lalo po sa pamilya ko. Kasi lahat po alam na po yung nangyari po sa amin na nakakuha po, meron na po kaming baby. Kasi matagal din po kaming mag-asawa. Wala pa po kaming baby. Ang nangyari, noon pa lang po sana, sinabi na po nila. Kaya lang po ang nangyari, parang nung pagkaano na po nung baby, nabayaran na po namin. Parang ngayon lang po naman, parang nagamit naman po kami. Ay, hindi Siyempre na, masakit din po sa kalooban namin. Kasama na po namin yung baby ilang araw na po. Hindi. Nagpupuyat po kami. Bumili na po kami ng mga gamit niya. Tapos magiging ganito lang po. hindi Ang naman kasi sa ayos-ayos na pan po nung ano po namin nung una. Hindi kasi nung nasa hospital pa lang kami. Ma'am, di- nasabi niyo na yung piece niyo. You sige. said your piece. And she said her piece. Opo. Ang gusto ko lang marinig ngayon, paano mo naman kumbaga maapis itong si Jeneline. Nakukunin mo yung baby na hindi naman siya matitihado. Opo. Yun yung gusto ko marinig. Ayoko yung paliwanag kasi naman at that time wala ako sa sarili ko. Nasabi mo na yun tapos na yun Ang pag-uusapan na natin na yun namang mga paghihirap na nagawa ni Jeneline. Ano naman ang pwede mong maibalik sa kanya? Naintindihan mo yung sinasabi ko? Opo. Short of telling you, kasi ayaw ko makialam pag sa pera Pera nga kasi. Anong maibibigay mo? Okay? Mukhang hindi mo ata intindihan. Diretsuhin na kita. Opo. Ikaw, lalo na ikaw lalaki, sir. Nagbanggit siya ng figure. Anong maipapalit mo doon? Anong masasabi mo? Anong reaksyon mo na lang? Sige. Kasi mukhang mahirap ka hindi ka nakakaintindihan tayo. Baka pati ikaw medyo shock pa rin. Bali sir, yun nga po, yun sa pera. Pipilitin po talaga namin maibalik yung pera niya. Kasi yun lang. Sabihin mo sa kanya kung ano yung pera ibabalik mo. Sabihin mo ngayon. Yun, Gusto ko manggaling sa'yo, hindi manggaling sa amin. Yun, JC. Yung 68,500 na yun, pipilitin namin maibalik sa iyo yun. Basta, ipangako mo lang sa amin na ibabalik mo sa amin yung bata. Kasi sobrang hindi na kaya ng konsensya namin. Araw-araw, nabubuhay kami na hindi kami makakain. Hindi nga, sir. Okay na yan, sir. Ano bang kaya mo ngayon na hindi tayo nagkakaintindihan Diretso na, magkano bang pera meron ka? May 20,000 May po kami 20,000 dyan. po kami dito. Good enough. Good enough. Okay. Yep. Okay, sandali ma'am. Ako na. Okay na yon. I've heard enough. Narinig ko yung gusto ko marinig. Ma'am, ganito ang gagawin natin. Pupunta na siya dyan at sa barangay, magpipirmahan kayo, magbibigay silang 20,000 na pauna and then yung balanse ay babayaran nilang utay-utay depende kung sa mapag-usapan ninyo hanggang kailan nila mababayaran yung balanse na 30,000 plus. Okay? So, okay na yon. Okay na yon. Paano naman po kami makakasigurado, sir? Kasi May magpipirmahan nga malaki po kayo sa barangay at kapag hindi po nasunod sa pirmahan, pwede ho kayo magdemanda. Okay? Okay na po yung 20,000. Trust me. Alam mo, makinig ka. kasi yun po ang Shh! naibigay. Ma'am, makinig ka, ma'am. Win-win solution itong binibigay ko. Kung tutuusin, makinig ka, pwedeng kunin nila yan ngayon at wala ka makuha ni singkong duling. Sinasabi ko na sa iyo, dahil bawal yan, nahingi ka ng pera kapalit ng anak nila, that is ransom. Asking for ransom for a baby that doesn't belongs to you. Buti na lang sana kung meron kayong dokumento, adoption paper na pinirmahan nyo na dumaan sa DSWD sa korte. Okay? Tanggapin mo na ito. Ako nang sasabi sa'yo. Win-win Sige po, solution to mag-uusap in-offer na lang ko. po kami sa cellphone. Ganito pong mangyayari. Lumapit sila sa amin, tutulungan ko sila at sa tingin ko naman, fair na itong binitiwan ng salita. Magbibigay siya ng 20,000 and then yung balanse na kasi 60,000 sabi mo, 40,000. Then, babayaran yan utay-utay, depende sa mapag-usapan nyo sa barangay. Magpipirmahan kayo sa barangay dyan sa Santiago, Isabela. Kung saan barangay ka ba ngayon, ma'am? Ano ko na, hindi ko na lang po sasabihin, sir. Okay, kung ano yung sakop na barangay, doon kayo magpipirmahan.
Okay? Sige po. Ma'am, pumayag ka na. Kaysa naman darating kami niya kasama yung mga pulis at DSWD, mapapahiya ka pa. Opo, wala naman po akong magagawa. Nagamit na po ako, sir. Ma'am, naintindihan kita. Nilecturean ko na sila. Okay? Na-lecturean ko na sila, napagalitan ko na sila. However, Sige po, kailan po sila pupunta? then, yan ang pag-uusapan ninyo. Off-air. Okay? Baka po pwede na pong ikuwan dyan kasi medyo magulo po silang kausap, sir eh. Kaya nga, ma'am, ganito. In the event na hindi sila tumupad sa usapan, pwede nyo pong gamitin yung pinirmahan sa barangay na para idemanda sila. Na-guess nyo, ma'am? At kami rin po mismo, pwede naman kayo lumapit naman sa amin na para kami din ang maghahabol na sa kanila. Sila naman ang irereklamo mo sa amin pag hindi sila tumupad. At gagawa kami ng paraan. Baka naman po meron pong time frame yung pagbigay po nila ng pera. Kasi mahirap din. Ma'am, sa time frame, wala akong pakialam na dyan. Ang barangay na po yan. Trabaho na ng barangay. Kaya nga may barangay. Ano po? Doon sa barangay yung pag-usapan yan, yung time frame. Sabihin niyo na lang po sa kanila Sir mag-reply po Rafi. sila sa cellphone. Hindi po kasi sila nagre-reply sa akin. Sir Ginagawan ko po ng paraan yung kuwan nila pero hindi po sila nagre-reply sa akin. Okay. Wala natin pag-usapan. Hindi ka na pwede humirit, Mr. at Miss. Okay? You've used too much of our time. Tinulungan ko na kayo. Makukuha nyo na yung baby. Okay na. Next time, ikaw lalaki, at payo ko to sa mga kalalakihan dyan, sa mga magulang, huwag na sana mangyari ito. Okay? May kasalanan din kayong dalawa eh. Lalo na ikaw lalaki. Si Mrs., si girlfriend, hindi ko masyado sisihin. Kasi nga, babae siya at nataranta nga siya at Na-depress pala siya. na-depress pa siya. Meron yung kapapanganak lang, lalo pa cesarean, nagkakaroon talagang depression yung mga kababae na kapapanganak lang. Totoo yan. Pero ikaw wala kang depression eh. Hindi naman ikaw nanganak, hindi ka naman nahihirapan eh. Ikaw talaga ang may problema rito lalaki. Parang lumilito nga, pag hindi ka magbigay ng pera dito, manggagamit ka. Kalaki-laki ng katawan mo. Sana pinaghandaan mo yung pagbubuntis ng iyong girlfriend. Di ba? Ba't mo kasi pinaghandaan? Sagutin mo. Pumunta ka rito, tanggapin mo kung ikaw mapapahiya o hindi. Sige, ba't hindi mo pinaghandaan yung pagbuntis ng iyong girlfriend? Sa ano din po. Bubuntis-buntisin mo girlfriend mo tapos wala ka palang pera. Opo, sir. O, Na bakit? Tanggap ko naman po yung pagkakamali ko, sir. Hindi nga, bakit nga? Ba't hindi mo pinaghandaan? Bali, sir, yung mga Alam oras. mo naman, mga anak, kasi ang CC, cesarean section, elective yan. Hindi pala, pumutok na pala. No? Alam mo naman kasi buntis yung misis mo, ay yung girlfriend mo. So, ba't hindi mo pinag-ipunan? Pambayad doon sa kanyang Bali, papanganak. yun nga po, sir. Bali, nag-ipon lang po kami nung saktong pang normal po na panganganak. Hindi po namin kasi in-expect na masi-CS po siya. Kasi ang basis po sa ultrasound po namin, normal lang po. Okay. Good answer. Good answer. I'll take that. Sige, gano'n na lamang. Punta ka doon sa kabilang booth. Pag-usapan nyo, pag pumalag itong si Jeneline, akong bahala, makukuha nyo yan. Ano, ito pa, pero hindi naman ako papayag na wala ka ibibigay kahit sir. papaano. Not fair. Payag, hindi ako papayag yan. Ayoko naman madidihado itong si Jeneline. 20,000, tulad ng sinabi nyo, yun yung pera nyo, i-ready nyo yan, and then yung balanse, pag-usapan sa barangay, na babayaran nyo kung kailan. Hanggang yung time frame na sinasabi ni Miss Jeneline. Pag hindi kayo nagbayad, demandado kayo, pati kami makikisaw-saw, kami tutugay sa inyo. Okay? Opo, sir. Kasi kami ang nagtulong sa inyo. Okay? Opo, sir. Ma'am Jeneline, salamat po sa time na binigyan nyo sa amin. Ma'am Jeneline, huwag nyo ibabaw ang telepono. Usap kayo dun sa kabilang booth. Wala na tayong pag-usapan pa. Okay? Opo, thank you. Salamat po, sir. Alright, mga kapatid, samantala mga katropang driver, mag-clean fuel ka na malinis at dekalidad ang auto LPG diesel at gasolina. Euro 4 pa, bukod pa dito, the best pa ang service ka, ikaw at ang auto mo. Ipaalagang clean fuel mo na. Clean fuel, quality fuel for less. At isa pong mahalagang paalala mula sa BDO, wag na wag niyo pong ibibigay kahit kanino, kahit po sa kaibigan ninyo, kamag-anak at kahit sa asawa niyo pa ang inyong importanteng bank account details tulad po ng PIN at password. Kapag may tumawag po sa inyo o hindi kayo nag-text, nag-email o nag-message sa Facebook at hinihingi po ang inyong PIN o password, wag niyo pong ibibigay ito kahit kailan, ay hindi po ginagawa ng BDO o ng kahit ano pa mang bangko ang manghingi ng bank account details ng mga kliyente nito. Malamang kung sino man ang gumagawa nito ay fraudster o scammer, wag na wag pong magpapaloko sa mga ito
proteksyonan ninyo ang inyong account. Huwag po tayong maging biktima ng bank fraud at ito po ay isang mahalagang paalala mula sa BDO. Stressed ka ba? Nakaka-stress talaga ang init ng summer pero sa tulong ng Organic Acai Berry na mayaman sa vitamin B at may mataas na antioxidant properties na nagpapalakas ng immune system ng ating katawan para may makakatulong tayo na labanan ng sakit na dulot ng stress, pollution at unhealthy lifestyle. Ilan lamang ito sa mga superior na katangian ng Superfruit. Superfruit na Organic Acai Berry Premium Blend na mula pa sa Amazon Rainforest ng Brazil. Ang Organic Acai Berry Premium ay mabibili sa lahat ng leading drugstores nationwide. Ito rin po ay available sa freeze-dried acai capsule na mabibili sa lahat ng 7-Eleven. Para po sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0922-888-7884 o sa 805-2684. At mga kapatid, may magandang sabon na clinically tested at dermatologically proven na nakakatulong magtanggal ng pimples sa mukha. Ito po ay ang Fungi na sabon. Kaya kung meron kang nakakairitang tagyawat sa mukha, mag-Fungi na sabon na nag-aalis ng baho sa katawan dahil sa taglay nito na antibacterial action na pumapatay sa mga mikrobyo up to 86% sa loob ng 24 hours. Kaya kung meron kayong nakakayang amoy sa kilikili, amoy sa paa at amoy sa genital part para sa mga kababaihan, mag-Fungi na sabon araw-arawin na paggamit para sa inaasam na kinis at moisturized na balat. Tumawag sa 0925-584-5999. Ang Fungi na sabon ay mabibili sa mga butika at supermarkets sa inyong mga lugar. At hanap po ba ay anas at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan? Mag-Grab ka na. Dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. At mga kapatid, ang bahagi rin pong ito ay niyatid sa inyo ng CDO Carne Norte, family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa, migoreng ng Indomie, siksik, liglig at nag-uumapaw sa sarap. Number 1 sa puso ng mga OFW, available na po ito sa mga leading supermarkets nationwide. At ng Cellboy, Cellboy is our boy, at ng Pagoda Air Freshener, ang paboritong air freshener ng bayan, at ng Pagoda 1 Minute Keratin with Argan Oil, at ng Prostamen Herbal Dietary Supplement for Men. Mga katropang driver, mag-clean fuel ka na malinis at dekalidad ang Auto LPG diesel at gasolina, Euro 4 pa. Bukod pa dito, the best pa ang service ka ikaw at ang auto mo. Ipaalagang clean fuel mo na. Clean fuel, quality fuel for less. Philippine Standard Time. Ganap na pong alas 2:46 ng hapon at herbal at natural ba ang hinahanap mo para sa ikagagaling sa iyong karamdaman? Subukan na uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ikaw ba ay nakakaranas ng pamamaga sa iyong katawan? Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito po ay may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis din po ang mga pamamaga sa ating katawan at napatunayan ng mga eksperto na ang Santone Plus Herbal Capsule ay makakatulong na tanggalin ang namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Kaya uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo, mabibili sa mga butika nationwide. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Mahilig ka bang magkape? Eto, baka di mo pa nasubukan. Mag-Gems 7-in-1 Coffee Mix. May halong Korean ginseng, agaricus mushroom, ganoderma at spirulina. Para sa akin, hindi lahat ng kape may laman ang sinasabi. Kaya ang Gems Coffee, di lang basta kape. Para sa akin, Gems 7-in-1 Coffee Mix. Kaya mag-Gems 7-in-1 Coffee Mix ka na rin. Gems Coffee Mix. Kakaiba ka sa lahat. Also available, Jim's 5-in-1 sugar-free, Jim's 3+1, and Jim's Black Coffee. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang paborito mong programa pagkatapos ng Aksyon News Update mula sa Radyo 5 92.3 News FM. Radyo 5 92.3 News FM. Balita, aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Ang oras 2:47 ng hapon. Narito ang mga balitang hatid ng Radyo 5. Hindi sumipot sa preliminary investigation ng Department of Justice sina dating Pangulong Noynoy Aquino, dating Health Secretary Janet Garin at dating Budget Secretary Butch Abad. Kaugnay ito sa criminal complaint laban sa kanila kaugnay sa Dengfaxia controversy. Tanging ang kanilang mga abogado ang humarap sa pagdinig ng DOJ.
nahaharap sa multiple homicide and physical injuries through criminal negligence, graft, technical malversation at violation of the procurement law ang tatlong dating opisyal kaugnay sa pagbili ng 3.5 billion peso dengue vaccines. Itinakda ni Senior Assistant State Prosecutor Rosanna Balawag ang susunod na pagdinig sa June 4. Sa ibang balita, ayudahan ng Department of Education ng mga guro nakakasuhan ng mga talunang kandidato sa nagdaang barangay at SK elections. Sinabi ni Attorney Marcelo Bragado, DepEd Operations and Legal Support, nakahanda ang kawanihan ng magbigay ng legal assistance sa mga guro. Sa katunayan, batay sa Election Service Reform Act o ESRA, na magkakaloob ang Commission on Elections ng 50,000 pisong halaga ng legal assistance. Saklaw nito ang pagkuha ng abogado, pagsumite ng affidavit at iba pang legal na gastusin. Philippine Standard Time, 2:49 ng hapon. At yan ang mga balita mula sa Radyo 5. Archie Zapanta, saan man, kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon! 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 News Update! Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pterygium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Marami na ang gumaling at bumilib sa bisa ng iBerry. Isa na dito si Juana Prado. Ako po si Juana Prado. Marami na akong doktor na pinuntahan, hindi gumaling ang sakit ko. Nung napa-check up ako, nilisitan ako ng iBerry. Dahil sa iBerry, luminaw ang paningin ko. Salamat sa iBerry. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. For inquiries, please text iBerry hotline 0920-585-8415. Appliances are long-term investments, so it's very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances for your home or business? At Fujidenzo, we'll let the quality of our home and commercial appliances speak for itself. With some of the biggest companies trusting Fujidenzo in their day-to-day operations, you will see the difference when you choose Fujidenzo for your home or business. Fujidenzo, quality above all. Ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones or bato, infeksyon, nagpa-dialysis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa, subukan ang Kidney Care. Kung ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones o bato, impeksyon, nagpapadialysis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa, subukan ang Kidney Care. Ako si Lito Garcia, taga Quezon City, real estate agent. Padala sa na-experience ko yung pag-ihi dahil sa pagmamaneho, masakit din ang likod ko. Inisip ko na na magpa-ultrasound, nakita nila na may batong maliit at saka isang malaki na malapit nang bumara sa kidney ko. May nag-introduce sa akin na itry ko daw yung Kidney Care. May pagbabago. Pag-ihi ko, naramdaman ko masakit, yung pala lumabas na yung bato. Nagpapasalamat ako sa Kidney Care kasi malaking tulong sa akin. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika. Kuya Kim po, at nandito ko ngayon sa Sari Sari Store kung saan matatagpuan ng 200 ml Vitamilk balikbote. Meron itong dalawang species, ang original at double choco shake na may halagang 15 pesos SRP. Sila'y gawa sa all-natural soybeans at natural na ibinabalik sa tindahan. Kaya ang tawag sa kanila ay balikbote. Ako pong muli si Kuya Kim for Vitamilk balikbote. It's heart-healthy, energy-boosting, and protein-rich with all-natural soybeans. Vitamilk feels good. Heart-healthy, protein-rich, energy-boosting, and all-natural soy milk. Ang CDO Carne Norte, kisado, malasa. Sa konting diskarte, malayo nararating. Pwedeng ipangsahog sa iba't ibang lutuin. Gaya ng spaghetti, fried rice, sopas, chop suey, omelette, tortang talong, lumpia, Aba, madish, karte. Iba pa rin talaga pag mabango at makarni ang ulam. Canton, boppy, sisig, meatballs, lahat yan kayang diskartehan ng CDO Carne Norte. Ang galing talaga ng CDO Carne Norte. Ang secret sahog ng mom na madish, karte.
My name is Alvin Juliano, 36 years old, and I'm a certified food and beer lover. Pero that was before. I take Livermarine every day and I give up all my bad habits. Thank you, Livermarine. Along with proper diet and exercise, masasabi kong liver mo, sagot mo. Mahalagang paalala, ang Livermarine ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino, ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol gawa ng Pagoda Philippines hindi lang pampamilya, pang sports pa. Appliances are long-term investments, so it's very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances for your home or business? At Fujidenzo, we'll let the quality of our home and commercial appliances speak for itself. With some of the biggest companies trusting Fujidenzo in their day-to-day operations, you will see the difference when you choose Fujidenzo for your home or business. Fujidenzo, quality above all. The best gasoline in the country is from Petron. The only 100 octane. The only Euro 6. Petron Blaze 100 Euro 6. Formulated with Tri-Action Advantage. The highest octane. The cleanest gasoline. The best in the Philippines. Petron Blaze 100 Euro 6. The best gasoline in the country. Rafi Tulfo po, para sa mga kalalakihang edad 45 pataas for prostate health, Prostamen! Ang Prostamen na may sangkap na saw palmetto, L-arginine at zinc. Kaya pare ko, bukod sa healthy diet at regular exercise, ugaling uminom ng 2 kapsula ng Prostamen bago matulog. Prostamen! The natural dietary supplement for prostate health. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Prostamen ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. 1 minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for 1 minute. Rinse hair. Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pterygium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Marami na ang gumaling at bumilib sa bisa ng iBerry. Isa na dito si Aling Mila Bautista. Ako si Mila Bautista, taga Santa Maria, Nauhan, Oriental, Mindoro. Matagal ko ng problema itong aking mata. Na kapag matindi ang sikat ng araw, ay malabo ang aking paningin. Pakiramdam ko ay may puwing ang aking mata. Kaya masakit at nagluluha. Kaya sumubok ako ng iBerry. At naramdaman ko na luminaw ang aking paningin. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Malagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kung ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones or bato, infeksyon, nagpa-dialysis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa, subukan ang Kidney Care. Kung ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones o bato, impeksyon, nagpapadialysis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa, subukan ang Kidney Care. Ako si Lito Garcia, taga Quezon City, real estate agent. Padala sa na-experience ko yung pag-ihi dahil sa pagmamaneho, masakit din ang likod ko. Inisip ko na na magpa-ultrasound, nakita nila na may batong maliit at saka isang malaki na malapit nang bumara sa kidney ko. May nag-introduce sa akin na itry ko daw yung Kidney Care. May pagbabago. Pag-ihi
ihi ko, naramdaman ko masakit, yung pala lumabas na yung bato. Nagpapasalamat ako sa Kidney Care kasi malaking tulong sa akin. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury Drug Stores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon. Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Hi, Mateo Guricelli here. Ang career ko, right combination of the things I love to do. Acting, running races, and singing. Just like my fuel. It has the right combination of what I need. Good performance and a smooth drive. That's why I choose Petron XCS 95 Octane. Formulated with Tri-Action Advantage to give better engine protection and complete combustion for optimum performance versus standard fuels. I choose what's right for me. I choose Petron XCS. Choose what's right for you. Petron XCS 95 Octane with Tri-Action Advantage for better engine protection versus standard fuels. Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pterygium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Marami na ang gumaling at bumilib sa bisa ng iBerry. Isa na dito si Aling Mila Bautista. Ako si Mila Bautista, taga Santa Maria, Nauhan, Oriental, Mindoro. Matagal ko ng problema itong aking mata. Na kapag matindi ang sikat ng araw, ay malabo ang aking paningin. Pakiramdam ko ay may puwing ang aking mata. Kaya masakit at nagluluha. Kaya sumubok ako ng iBerry. At naramdaman ko na luminaw ang aking paningin. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Malagang palala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino, ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Ako po si Julian Marquez, 48 years old. Mahilig akong kumain ng mga oily foods. Nagising ako sa katotohanan na kailangang alagaan ng atay ko. Liver Marine, araw-arawin ang pag-inom. Kaya liver mo, sagot mo. Mahalagang paalala, ang Liver Marine ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Because your health means everything. Drink organic as a year. It's not just a drink, it's a lifestyle. Organic as a year. If health and beauty is what you seek, health
Ang Organic Acai Berry Premium Blend ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Ako nga pala si Ginaline Malunusan. Nang mabalitaan ko yung Santon Plus, ginawa ko siyang 3 times a day. 1 week, marami na akong naramdaman na maganda sa katawan ko. Magaan na yung pakiramdam ko. Relax na relax ako. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Kung ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones or bato, impeksyon, nagpa-dialysis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa, subukan ang Kidney Care. Kung ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones o bato, impeksyon, nagpapadialysis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa, subukan ang Kidney Care. Ako si Lito Garcia, taga Quezon City, real estate agent. Padala sa na-experience ko yung pag-ihi dahil sa pagmamaneho. Masakit din ang likod ko. Inisip ko na na magpa-ultrasound. Nakita nila na may batong maliit at saka isang malaki na malapit nang bumara sa kidney ko. May nag-introduce sa akin na itry ko daw yung Kidney Care. May pagbabago. Pag-ihi ko, naramdaman ko masakit, yung pala lumabas na yung bato. Nagpapasalamat ako sa Kidney Care kasi malaking tulong sa akin. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Mga tol, naghahanap ba kayo ng dagdag kita? May nakausap akong driver ng Grab. Aba, okay palang kita sa pagmamaneho. Ito pa, siya ang bahala kung anong oras siya bibiyahe. Pwedeng full-time o part-time. Hawak mo talagang oras mo dito. Nakakatuwa din kasi malinis at bago rin ang mga sasakyan sa Grab. Kaya sa mga nakikinig dyan ngayon, kung nagmamaneho kayo at naghahanap kayo ng dagdag kita, subukan nyo mag-Grab. Kaasenso mo ang Grab sa buhay. Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pterygium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center and Reliance Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo, sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Okay, balik na tayo, Idol. At this time, good news ito, accomplishment report. At naging complainant of the day itong kaso nila tatay at nanay noong May 1, 2018. Nagpunta nga dito si Tatay Rodolfo Belen, si Nanay Veronica Belen at yung anak na si Marivic. At nandito na nga sila dahil humingi ng tulong itong si tatay na mapanawagan yung kanyang menor de edad na anak na tinangay nga nung kanyang boyfriend na 21 years old. Yes. Complaint of the day itong si Tatay Rodolfo. At napaka saya itong get-together nila. Yes. At ako rin natuwa nung ma-interview ko sila kanina off-cam. Pati itong bata. And ikikwento ko. But anyway, magandang hapon po, Tay. Saan ba tumutulong? Isa nga dito, tumulong sa camera. Nandiyan, nasaan ba sila? Sila, Shari, saan ba sila? Tulong kayo dito. Maglagay ng camera. Sige. Ayusin yung camera muna, sige. Tulungan mo ang microphone. Muna si tatay muna kasi siyang complainant. Sige, yan. Okay. Take two. Yan. Si tatay kasi nagpagupit na names. Oo. Sana ba yung ingest nyo nga yung sa
FB natin. Ayan, si tatay noon, long hair siya. Ayan. Pumunta rito couple of weeks ago at hinahanap niya yung kanyang minamahal na anak na si Marivic. Ayun. Ayan siya, oh. Nakabisikleta. Pumunta rito. Taga Mandaluyong lang si tatay. Ngayon si tatay, poging-pogi. Pakita natin si tatay. Iyon, si tatay. Oh, di ba? Ang ganda ng gupit niya. Parang military. Parang general parang colonel. Oh, daig pa yung mga colonel dyan sa PNP. Ang dating. Oh, At happy na si tatay. Happy. Magandang hapon sa iyo ulit. Magandang hapon Tatay po. Rodolfo. Magandang hapon po. Kasama naman ngayon si Mrs. Nanay Veronica. At syempre si Marivic. Okay. So, Tay, ipinanawagan natin noon si Marivic at ngayon ay bumalik na. Kailan siya bumalik? Ito lang pong May 10. Nakita ko May 10 na. Thursday yun. Okay. Sige. Marivic, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon na rin po. Okay, salamat naman at ikaw ay bumalik na dito sa tatay at nanay mo. Saan ka kasi nagala? Sa Masbate po. Muwan layo naman ang pinuntahan nito. Masbate. Anong ginawa mo doon? Nag-banding lang po. Nagbanding. At ang kabanding ay? Yung mga nanay niya po, tsaka yung mga pamilya niya. Nitong si Junjun. Opo. Ayun. Si Junjun ay 21 years old at boyfriend niya. At na-interview ko na siya kanina, wala naman daw nangyari sa kanila ni Junjun. At naniniwala naman tayo, base doon sa mga sinasabi niya, ginalang naman daw siya talaga nung Junjun kasi si tatay gusto nga siyang ipa-test kung virgin pa raw. At kung ano-ano pang mga gusto ipatest ni tatay, kung may sakit, whatever. Sabi ko kay tatay, magtiwala naman tayo doon sa sinasabi ng bata kasi very sincere yung bata. Paulit-ulit sabi niya wala nangyari. And sabi ni tatay, gusto niya ireklamo yung si Junjun. Pero sabi naman itong bata, wag naman kasi wala naman doon nangyari at ginalang naman daw yung kanyang pagkababae. Kumbaga, nagpasya lang sila. Tama ba? Opo. Saan kayo pumunta sa Masbate? Sa Buena Vista po. Kumusta naman pasyal mo doon? Masaya naman po. Masaya ka naman. Hindi mo na-miss si tatay nanay mo? Na-miss po. Oh. Si nanay, nay. Oh, si nanay. Pasama ng mikropono. Nay, ano masasabi mo? Andito na yung anak nyo. Masaya na rin po ako. Dumating na po siya. Ayun. Nagpakatawaran na sila kanina, Nins, off-air. Nagyakapan na nga sila. At madamdamin nga yung yakapan nila kanina. Kasi hindi naman talaga matitiis na magulang na mawala yung anak. Yes. And then, napag-alaman natin sa pagtatanong-tanong ko, kasi vendor pala itong si tatay at saka si nanay. Tama. Ano po tinitinda nyo, Nay? Gulay po. Gulay. Kasama si tatay sa pagtitinda. Walang time si tatay dito sa anak. Kaya namimiss niya. Tama nga yung hula ko. Kasi kinuha niyang boyfriend, mas matanda sa kanya. Sabi ko, etong bata, naghahanap to ng fatherly figure. Kasi nga, mukhang papa's girl ito. Hindi siya nabibigyan ng atensyon ng kanyang papa. Sabi nga niya, hindi kasi ako nakakabanding ng tatay ko. Oo, Sabi busy. ni tatay, ano yung banding? Ang cute, ano? Natawa ko. Kasi sabi niya, ano yung banding? Hindi alam ni tatay ano yung sabi ng banding. Ito kasi, bata Mga millennials Millennials kasi to pinaliwanag ko kung ano yung sabi ng banding. Kaya dahil dyan, tay, bibigyan namin, sa day off ninyo, bibigyan namin kayo ng opportunity na magkabanding kayong tatlo. Okay? Libre ko yun. Wow. Isa-shopping namin kayo muna and then manunod kayo ng sine and then mag-dinner kayo. Kasi enchanted sana, kaya lang itong bata mukhang natawa siya kasi ayaw niya enchanted. Malaki na siya. So, yun na lang. So, okay yun tayo, no? Maghanap tayo ng day off ninyo sa panininda. Kayo ho ay manood ng sine, isa-shopping namin kayo at So dinner. parang ano na to, Mother's Day and Father's Day treat. Kasi malapit na rin ang Father's Day eh. Father's Day. Diba? Sakto po sa inyo yan, tay. Ngayon, Marivic, magbigay ka ng mensahe sa tatay at nanay mo. Kay tatay muna. Pa, mahal na mahal ko kayo. Salamat po dahil
Sige, tuloy mo. Kaya mo yan. Naiyak siya, pero sige. Naiya po kasi ako. Nahiya ka. Naiyak siya nahiya siya na naiyak siya. Tuloy mo, nakikinig si Papa. Kung ano yung lalabas sa puso mo. Kasi siyempre pumunta siya rito, talaga nag-alala siya. Para naman bigyan mo siya ng assurance na hindi ka na uulit at huwag siya mag-alala. Sige. Pa, hindi na po ako ulit. Na po kayo mag-alala, wala naman po masamang nangyari. Okay. Kay mama mo naman. Masalamat ha. Dahil kahit Naiyak din siya. Okay. Hindi siya magpasalita. Ikaw na lang. Oh, mama, ikaw magmensahe ka. Katatapos ng Mother's Day, magmensahe ka sa anak mo. Na, huwag ka nang lalayo uli Siyempre mahirapan din kami paglayo mo. Hindi rin kami makatulog kasi sa kanya. Ilang 2 weeks kami hindi nakatulog. Naalala po namin siya. At ikaw naman, si Papa naman, magbigay ng mensahe sa inyong anak. Mensahe ko lang po, sana sa paghihirap kong nilakal na ito, sana lang, huwag na mauulit. Sa lahat ng humihingi ako ng tulong kung para matulong ka, ma-discover ka kung saan ka naroon. Kaya pinagpalalasag ko sa mahal na Panginoon Diyos, na huwag na sanang mauulit itong mangyayari na ito. Kaya marami pong salamat sa inyo. Matanong ko lang, Tay, gaano ba kayo kadalas na magkasama-sama sa mesa, halimbawa sa dinner, hapunan? Minsan po kami minsan dala ng kapaguran. Minsanan lang? Opo. Ayun. Sa almusal, bibihira? Sa almusal, nakakasama rin. Minsan maaga silang umaalis. Minsanan din? Opo. Sa pananghalian? Sa pananghalian, minsan din. Minsanan din? Hindi ba kayo nagsasama halimbawa magsamba kung punta simbahan? Minsan nagsasamba, sumisimba sa Quiapo, sa Nazareno, sa Baclaran. Hindi kayo nagsasama-sama? Hindi po kami nakakasama. Ayun. Kailan ba kayo huling nagbakasyon na magkasama? Yung bang nagbanding kayo na pumunta kayo sa malayong lugar? Ay, wala pa po kami nagagawang. Wala pa? Wala pa po. Jesus Mariosep. Kailan ba kayo huling nagmoling? Hindi po kami nakakapag-malling sa abala namin paghahanap buhay. Kasi may pinag-aaral na kami dalawa ay nag-aaral. Okay. Sinupursige namin makapag-aral. Iyon ang sinasabi ng anak ninyo. Kanina, di ba? Opo. Sinabi niya off-air. Sabi niya, hindi ka raw niya nakakabanding. Mahal na mahal ka ng anak mo, Tay. Opo. Malapit itong bata sa inyo. Kaya sabi ni tatay, ano yung banding? Kasi ito, pangaral ko sa mga magulang. Kaya nga, ako ginagawa ito palagi sa family ko sa mga anak ko. I always find time for my family. Kahit na anong busy ko, naghahanap ako ng paraan na kami magbabakasyon at magbabanding kami family. Pupunta kami sa malalayong lugar. Especially sa mga special occasions. Pag may mga special occasions, yun yung opportunity na nag-get together kami, nag-usap-usap, na magkakasama kami, na family kami. Tama. Kahit na anong busy, dapat nay. Alam ko, bilang mga vendor, busy talaga kayo, may nahinabol kayong mga, kailangan matinda nyo yung inyong mga paninda, kumita kayo para sa anak nyo. Pero kuminsan, importante yung bata, kaya naman kayo nagtitinda, di ba, para sa inyong anak, mga anak nyo, di ba? Huwag nyo rin kalimutan yung inyong responsibilidad sa inyong mga anak. Mapo. Kasi hindi lamang siya anak nyo, meron pa iba, di ba? Dalawa sila. So, tama ho yun yung responsable kay mga magulang, nagtitinda kayo para sa mga anak ninyo, pero huwag kalimutan yung inyong obligasyon sa kanila na bigyan sila ng time. Di ba? Apo. O, dapat maglaan kayo ng isang beses man lang kung sobrang busy, tuwing linggo sa dinner, mag-usap-usap, sa breakfast, and then magsimba ho kayo kung saan kayo nagsisimba. Sama-sama kayo sa simbahan, magsamba kayo. Di ba? Apo. Mag-malling. Mas maganda ho nga kung nagbabakasyon kayo, punta kayo sa mga probinsya, punta kayo na ibang bansa kung may time. Ganun ang banding. Ayun. Para mas mapatibay pa yung samahan. Apo. Okay? Yung bata, nagsalita ng totoo, namimiss daw niya yung banding ninyo. Kaya nga kumuha siya ng boyfriend na mas nakakatanda.
she was looking for a fatherly figure. She missed that opportunity being together with her dad. Apo. Yun po yun eh. Ano? Okay? And dahil dyan, sagot ko, ibabanding ko kayong tatlo. Okay? Gusto nyo, bakasyon pa kayo ng malayong lugar. Diba? Hindi nga. Probinsya, dalhin ko kayo sa, gusto nyo, Bacolod, Cebu, Tayako. O, i-hotel ko kayo. 2 days, 2 nights. Ano? Tay. Okay sa'yo? Sa bata, ha? Sobra naman pong pagtulong niyo sa amin. Marami pong salamat. Hindi, ginagawa ko po to kasi I'm a father. I'm a family man. I love my family. Ginagawa ko to para maagapan yung isang sitwasyon na dumating yung araw na hindi na pwede pang maibalik ulit yung magkakawatak na. So, ayun. Yung isang bagay na pwede naman nating magawa ng paraan na hindi mangyari. Tulad nito, mababaw lang to eh. Oo, kayang isalba. Masasalba pa to. Napaka-date na bagay ito. Kumpara sa mga ibang problemang nilalapit sa amin, napakagaan po ito. Apo. Sayang po, napakaganda ng family nyo. You have a very beautiful family. Sayang po. Okay? Kaya I'll do everything na intact kayo. Okay? Apo. Okay? Apo. So, Ranet, Cheska, yung natin ha, i-banding natin sila. Okay? Sige tayo, salamat po sa pagpunta na. At saka, Marivic, good girl ka na ha? Good. Okay. Thank you. Salamat po. Very good news. Good news. Accomplishment kasi andito na. Malaking bagay po kasi sa akin yon, kapatid. Yung bang isang family na napapubuo natin, na isang family na pe-prevent natin yung pagkawatak-watak. Ang sarap po talaga sa feeling ko, especially ako bilang isang father. Sarap. Kaya nga, I always make it a point, kung pwede, every other month, nagbabakasyon kami ng family ko. Kaya nga. Because I don't want to lose my family. I love my family. Kailangan mo yan eh. Yes. With your family. Kasi para mag-unwind. busy nga ako. Di nakakalimutan ko na pala yung time ko sa family ko. Kaya, Masipag ka nga, pero hindi mo pala alam, yan. di ba, napapariwanan. Mga OFW, masipag nga kayo. Talagang kailangan yung kumita ng pera. Pero ano pa yung pera? Kaya kayo pumunta ng ibang bansa, kaya kayo nagsisipag para sa family nyo. Pero dumating yung time, pagbalik nyo, wala na yung family nyo kasi hindi nyo binibigyan ng panahon. Oo. Pagkakataon na magkasama-sama kayo ng family nyo. Correct. Totoo Okay? yan. At maraming mga insidente, yung mga bata nalululong sa droga, sa mga masasamang barkada, dahil walang time yung kanilang tatay nanay sa kanila. Naghahanap ng atensyon eh. Exactly. Oo. Kaya from now on, kayo mga parents na nakikinig at nanonood, always find time for your children. Always. Sapagkat yan ang kailangan ng mga bata. Walang iniwan sa mga halaman na dinidiligan mo. Pag nakalimutan ng diligan na nalantayan, mamatay na yung pagmamahal ng bata sa inyo, mapapariwara. Okay? Okay, and speaking of OFW, sige, meron tayong bisita, pero representative po siya. Si Elmark Bugas, at reklamo ang kanyang girlfriend. Ang OFW talaga dito ay si Laila May Espanyola, na nasa Kuwait ngayon. Okay. So representative siya. So nirereklamo nitong si Laila May ang pagpapakalat daw ng malalaswang larawan ng taong nakilala lang niya sa internet. Nako, at dati na nakarelasyon. Sakit to. Ito na naman. Sir Elmark, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Kaano niyo po si Ma'am Layla? Girlfriend po ngayon, sir. Okay. Sige. Ma'am Layla, magandang hapon. Okay. Okay, itong si Rolly Larano, yung dating boyfriend, nagpapakalat. Umiyak din daw, sabi ni Carol. Rolly? 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 Umiyak ka rin? Umiyak ka ba dahil ikaw'y makukulong na? O umiyak ka dahil ano? Nasaktan ako sa isang babae. Ano po? Kriminal ko babae. Ano, sir? Hindi kita marinig. Nasaktan ako. Bigla akong iniwan na pinalitan ng babae. Sinaktan ka ni Layla? Opo. Okay.
gusto ko po humingi ng tawad sa kanya. Aminado naman ko sa kasalanan ko sa kanya eh. Oh. Ngayon, sinaktan ka dahil nagmahal na siya ng iba. Parang gano'n na po. Eh kung siya ay nagmahal na ng iba, eh bakit ka gumawa? Kung mahal mo talaga si Layla, eh bakit mo siya, bakit mo pinakalat yung mga hubad niyang larawan? Hindi po. Ha? Siguro sila, Ano po? siguro po, lalala po ng galit. Alam mo ba na pwede ka makulong dahil dyan, Rolly? Opo. Tagal ko na yan sinasabi. Pupunto pero hindi ko ginawa. Ang isang pagkakamali ko lang, sir. Naibigay ko sa kanyang kaibigan. Dahil sobrang, sa Tagalog ng ano. Sir, kung liligaya siya sa piling ng iba, dapat magparaya ka. Hindi naman ganun kadali, sir. Bigla. Hindi ganun kadali. Eh, ganun talaga ang buhay, sir. Sige, mag-usap kayong dalawa ni Layla May. Sige, Rolly, Ma'am Layla, kausapin ka rin ni Rolly. Sige, usap kayong dalawa muna. Alam mo kung bakit ko sinagot si Mike kasi may nagawa ka kasalanan sa akin. Binigay ko lahat ng gusto mo, lahat ng sahod ko, nasa sayo na lahat ng gamit, nasa sayo na. Pero anong ginawa mo sa akin? Sinaktan mo ako kay siplitan kita, di ba alam mo yan? Sorry. Nagawa ko lang yun. Nagawa ko lang yun dahil iniwan mo ako bigla eh. So Rolly, Ma'am Layla. Opo, ilo po Sir Rafi. So anong gusto mo, Ma'am Layla? Pakulong natin to. Ganito po kasi yung Sir Rafi. Hindi po siya yung nag-post ng picture ng mga malalantua po. Sino nag-post? Si Rolly po, yun po siya ang nagbigay sa friend ko. Tapos yung friend ko po, nagka-misunderstanding kami. Siya po yung nag-post ng picture namin. Sino yung nag-post? Yung friend nyo? Opo, yung si Michelle Adalia po. Dito rin po siya sa Kuwait ngayon, sir. Babae po yon yung pinagbigyan niya ng picture nyo? Opo, babae po. Baka girlfriend niya yon? Hindi ko po alam. Rolly, yung napagbigyan mo ng picture ni Layla May, girlfriend mo? Hindi po, sir. O, ba't niya pinost kung hindi mo siya girlfriend? Yan nga, hinihingi ko ng tawad. Yan ang malaki pagkakamali ko na binigay ko sa kanya eh. Alam mo, Rolly, nag-inarte ka, maayo ka lang laparo. Hindi, kung nandito ka na sa harap ko, imudmud ko pa yung mukha mo, hindi ako maawa sa'yo, nag-inarte ka. Alam mo, Soyo, makinig ka. Ang suspecha ko, anong pangalan ng babae? Ma'am Layla? Michelle Adalia po. Alam mo, itong si Dalia, Rolly, girlfriend mo yan. Na nagselos ngayon itong si Dalia, binigyan mo ng picture, itong si Dalia ngayon, nag-post. Ang masama nito ngayon, Adalia, okay. Ang masakit dito ngayon, Rolly, ikaw at si Dalia, pareho kayo makukulong dalawa. Paano to, Rolly? Hindi ko po yun girlfriend, sir. Hindi ko po talaga girlfriend yan. Eh bakit, ano nga motibo ni Michelle Adalia na ipopost yung picture ni Layla May? Kaya niya pinost yun, ang motibo niya ay selos. Nagseselos siya dahil nakarelasyon mo si Layla. At ayaw mong iwanan si Layla, siguro nasasabi mo sa kanya na mahal mo pa rin si Layla. Ganun lang yun. Hindi po, sir. Sila dalawa nag-away eh. Iwan ko bakit ganito. Ba't mo kasi binigay yung picture ni Layla kay Michelle Adalia? Huwag ka nga mag-iyak-iyak dyan. Soy! Kanina naawa ako sa'yo. Ngayon gusto na kitang tadyakan dito. Kung nandito kang tinadyakan na kita. Huwag ka mag-iyak-iyak. Bakit mo binigay? Sumagot ka na maayos, diretso. Bakit mo binigay? Sa sobrang galit ko. Ha? Sa sobrang galit ko po. Sa sobrang galit mo? Eh bakit mo ka binigay kay Layla, kay Adalia kung sa sobrang galit mo? Ba't di mo na lang pinunit? Hindi ko alam ang ginawa. So binigay mo kay Michelle Adalia para i-post? Hindi ko po sinagsabihan ng ganyan. Kaya nga, bakit mo nga binigay kay Michelle? Anong meron? Ba't si Michelle pang pinagbigyan mo sa dinaming-daming tao sa mundo? Tiwala ako sa kanya eh. Hindi mo pa nasasagot eh. Bakit nga kay Michelle Adalia mo binigay yung litrato ni Layla na hubad-hubad sa dinaming-daming tao sa buong mundo, sa siya pang pinagbigyan mo? Anong meron kay Michelle Adalia? Barkada. Ano po? Barkada. Ha? Kaibigan ko, sir. Tiwala ba? Ipinagkatiwala mo yung picture, barkada? Opo. Wala kayong relasyon ni Michelle?
Wala po talaga. Maniniwala ka ba, Nins? Parang hindi. Now, eto ngayon ang tanong ko sa Rolly, paano mo maremedyo na itong problema mo? Anong remedyo rito ngayon? Hingi na po kong tawad kay Laila, sir. Ha? Hingi na po kong tawad kay Laila. Wala. Uri talaga. Sorry talaga. Pero paano naman yung mga picture na hubad-hubad na nagkalat ngayon? Paano yon? Sorry na lang, ganun na lang, ganun na lang? Ha? Saba diha. So, pag saba diha, hilak ka ng hilak. Kanina pa ito. Nainis na ako rito na... Paano mo nga mabigyan ng solusyon ito, Rolly, itong problema mo kay Laila na yung picture niya nagkalat na? Ano po? Ano ma'am, sir? Si Laila na magdesisyon. Ano gusto niya? So, kung desisyon ni Laila is pakulong ka, okay na sa'yo? Wala akong magawa. Ano po? Wala na akong magawa. Wala kayo na akong kasalanan sa kanya eh. So, bakit hindi mo pwedeng sabihan si Laila, si Adalia, na Adalia, yung mga picture na yun, i-delete mo na? Naka-block na nga sa akin din. Block niya kami. Hindi ko mag-gets eh. Blinak na din daw siya. Binigay niya kay Adalia, tapos ngayon si Adalia, pinost ngayon, blinak. Laila May, bakit mo nakaaway si Adalia? Kasi po yung BF niya po, sir, pinsan ko po, si Adalia. Tapos ngayon po, yung pinsan ko, niloloko lang po ni Adalia. Kaya sinabihan ko po yung pinsan ko, huwag ka na magtiwala sa JF mo kasi kinakatasan ka lang. Sabi ko, yung sahod mo, binibigay mo sa anak ni Adalia. Hindi pwede yung ganon kasi niloloko. So yung boyfriend ni Adalia, pinsan mo? Opo. Sinabihan mo yung pinsan mo na huwag magtiwala kay Adalia kasi nanggagatas lang ito? Opo. Yung pinsan mo, pinipirahan lang? Opo. Ay. Tapos kaya yun, sabi niya, sabi po sa akin ni Adalia, sabi niya sa akin, tinraidor mo ako, wala kang silbing kaibigan, kaya ito dapat sa'yo ipupus. Okay, sandali lang po, Sara. Sandali lang, Laila May. Captain Artemio Cinco, magandang hapon po, na Anti-Cybercrime, CIDG. Captain. Yes, sir. Good afternoon. Opo, ito pong si Rolly Larano, nakikinig po siya ngayon, meron po siyang hawak na hubad na larawan ng kanyang ex-girlfriend. Yes, sir. Inamin niya po na ibinigay niya yung hubad na larawan sa isang barkadang babae. Itong si barkadang babae, ipinost po yung mga hubad na larawan. Yes, sir. So, may pananagutan din ba itong si Rolly na siya ang source nitong hubad na larawan? Inamin niya na ibinigay niya kay Michelle Adalia na nag-post ngayon ng hubad na larawan. Yes, sir. No, basically, sir, may ano rin po siya dyan. No? May liability din siya, sir, kung bakit kasi po nagkumalat po itong nude pictures po nitong ating biktima. So basically po, kasama po siya sa i-charge natin dyan. So, ganun din siya. Makukulong din siya ng 6 years and above? Yes, sir. Kung mapapatunayan po natin, sir, yung kanilang violation, sir, under Republic Act 99995, ay mapaparusahan po sila ng pagkakulong po ng 6 na taon po hanggang 12. So, pwedeng silang dalawa, sir, ang matukukulong. Itong si Rolly at saka yung barkada niyang babae na pinagbigyan niya ng picture. Oo, tama po. Kasi po, party po siya, no? Siya po yung principal po na dahilan po kung bakit po talaga nagkumalat ang picture na to. Ayun. Yun naman pala. Sige, Captain Cinco, sobrang thank you, sir. As usual, God bless po. Yes po, thank you. Po. Rolly. Oh, naku, makukulong ka. Paano to? Ito si boyfriend, itong bagong boyfriend, ano? Opo, sir. Anong reaction mo? Iyak ka na si Rolly. Wala ako halos maintindihan. Gusto mo kausapin si Rolly? Hindi na, sir. Pinipirahan lang naman niya yung girlfriend ko ngayon eh. Pinipirahan lang niya? Ang dami nang binibigay pera sa kanya tapos niluloko niya pa. Itong si Rolly, dami na pera kay... nahutot na pera kay Laila. Opo, sir. Rolly! Marami nang gamit doon sa bahay nila. Ano bang trabaho nito si Rolly? Construction, sir. Construction. Rolly, magkano na bang nahutot mo kay Laila? Pag 7 buwan na, sir. Kaya nga, 7 buwan ang hinutot mo siya, pero mga magkano ng perang nakuha mo sa kanya? Mga kalkulasyon mo lang, mga magkano? Hindi ko pa alam. Puro bili ko ng gamit rin. Mga 40 siguro.
40,000? 40. Lahat-lahat na yan? Hindi. Mga 80 na siguro, sir. Mga ilan? 80? 80 na po. 80,000 na. Dito po yung resibo lahat. Kinukwartahan ka lang itong Rolly. Wala, sir. Hindi, sir. Wala akong maintindihan dito kay Rolly. Iyak ng iyak. Ngayon na tayo nakatanggap ng reklamo kay Tunis. Ano? Mahagulgul siya eh. Yung inireklamo, umiiyak. Yung nagreklamo, syempre, natural, yung nagreklamo, iyak. Pero ngayon lang tayo nakarinig na pati itong nireklamo, umiyak din. At hindi basta iyak, humahagulgul. Magulgul din. Ba't ka umiyak, Rolly? Ano bang dahilan talaga? Sige, sabihin mo totoo. Mahal ko talaga yung babae na Ha? hindi ko yan inuututan. Ano, sir? Mahal ko talagang babae na yan. Hindi ko yan inuututan. Binibili ko lahat ng gamit para pag uwi. Marami na kaming pangarap niyan. May asawa ba itong si Rolly? Meron eh. Wala din, sir. May asawa ka? Si Rolly meron. May asawa? Gago ka pala eh. Paano maging mahal na mahal siya? May asawa ka pala. Pera lang talagang habol mo. Kaya ka siguro umiyak kasi brenake ka na. Iwalay din kami, sir, ng asawa ko. Ay, wala ka ng misis mo. Opo. Okay, sige. Ano sa palagay mo magandang gawin sa'yo? Hindi na po ako natawag sa kanya. Kay Laila. Laila? Ma'am? Ma'am, ganito pang gawin natin. Kung gusto niyo po magsampa ng kaso laban dito kay Rolly at saka dito kay Michelle, magbigay ho kayo ng special power of attorney. Pumunta ho kayo sa pinakamalapit na embahada dyan sa Kuwait, and then special power of attorney kung sino man gusto niyo pong magrepresentante sa inyo, maging representante ninyo, pwede si Elmar kung sino man, para yan po ang sasamahan namin sa CIDG makapag-file na ng kaso. Okay? Opo. So willing ko mag-file ng kaso laban kay Rolly? Sa kanila pong dalawa. Sa dalawa, okay. Sige, Rolly. Rolly, Sir, sasampahan ka na ng kaso. tatanggapin ko lang. Ano po? Tatanggapin ko na lang. Wala na akong magawa sa kanya. Wala ka na magawa. Dahil mahal mo si Laila May. Opo. Saan mas mahal mo? Yung 80,000 o si Laila May? Hindi naman mapira pinag-usapan ito, sir eh. Puso. Ano mga nabili ni Laila May sa kanya? Mga gamit, sir. Ano mga gamit, Rolly? Divider, TV. Ano po? Divider po, mga TV. Divider, tapos? Furniture nga. Furniture TV nga. daw, tapos furniture. Furniture, TV, divider, ano pa? Mga damit, sir. Yan nun po. Damit. Opo. Ano pa? Wala na. Anong klaseng damit? Anong tatak ng damit? Nandun po lahat ng gamit ko sa kanya, sir. May dining table po ako, TV, electric fan, kutson, tapos divider po sa TV, mga gamit pang kusina, lahat po. Parang prepare mo na parang, yung isa-set up na sana para bubukay ng family. Opo. Ba't ka nakipag-break kay Rolly nga pala, Laila? Kasi nagpunta po siya sa Hilayan, sir. Ano po? Punta po siya ng Hilayan. Ano yan? Punta daw ng Ilayan. Yung ano, sir, yung parang beer Kahilayan house. po, Kahilayan. Beer house po. Nag-beer house? Tapos may babae rin siya. May babae rin. Okay mo siya iniwala yan. Okay, matanong ko lang, Laila. Total, nandito na rin lang itong si Elmark. Saan mo nakilala to si Elmark? Kilala ko po siya dati sa Pangilian po. Tapos nakilala ko po siya sa Facebook. Kasi ayoko nang magkamali ka for the second time. Elmark, sandali lang po, Laila. Elmark, anong trabaho mo? Messenger po ako ngayon sa Mercury, sir. Okay. Saan mo nakilala si Laila? Magkakilala na talaga kami niyan sa probinsya pa namin. Tapos nagka-meet kami ulit sa Facebook. Dati mo siya kilala. Opo, sir. Anong guarantee na hindi mo na siya peperan, hindi mo gagawin kay Laila yung ginawa ni Rolly? Alam na po niya yan, sir. Hindi mo siya peperahan. Hindi, sir. Mamalin mo na siya this time. Opo. Binata ka ba? Opo. Okay. Good. Sige. So, mag-usap kayo ni Laila para doon sa special power of attorney. Once na mapasa kamay mo na yon, balik ka sa amin. Sasamahan ka namin sa IDG para ipakulong natin itong si Rolly at saka itong si Michelle. Sige po. Okay? Okay po. Captain 5. Wala si Captain 5. Okay na yan. So, Laila, Po. intayin namin yung yung special power of attorney.
Dito po kami pupunta sa embassy po. Opo, doon po kayo kukuha ng SPA para kay Elmark o kung sino man ang gusto nyong gawing representante ninyo dito para magsampa ng kaso labang kay Rolly. Okay? Opo, Sa akin, Michelle. opo. Salamat po, Miss Laila. Miss Laila, meron kang gustong mensahe kay Rolly? Wala na po. Okay. Rolly, meron kang gustong mensahe kay Laila? Wala na rin po. Wala na. Pero, ready ka na bang makulong? Opo. Okay na. Alam mo, yung mga iyaking katulad mo, naku, pagpipiyestahan ka sa Muntinlupa, naku, marami-rami rin isang galon din na pumadang. Therapy, marami. Ha? Sandali, Rolly. Sir. Yung mga katulad mong iyakin, pagdating mo sa Muntinlupa, nako, ikaw ang gagawing babae doon. Hindi lang pumada, pati Vaseline na, lahat-lahat na, baka pati mantika na, patay. Patay. Iyakin ka eh. Ha? Sige na, Rolly. Makukulong ka na. Salamat, sir. Magandang hapon sa'yo. Sige, gano'n lang po, Sir Elmark. Opo, sir. Intayin po namin yung pagbalik nyo rito para dun sa SPA, para dun sa CIDG, okay? Sige po, sir. Magandang hapon po. Thank you, sir. At ito yung sinasabi natin palagi dito, Names. Mga kababaihan, magmamakawa naman ulit kami dito for the nth time. Please, kahit na asawa nyo pa yan, girlfriend, live-in partner, kahit na 5 dekada na kayo magkasama, Totoo. please naman, kapag kayo po ay nagsisex, o kung kayo po ay naliligo, o kayo po ay walang saplot, huwag kayong pumayag na kunang kayo ng video o litrato ng inyong partner. Kasi we don't know kapag dumating yung time na kayo'y nagkahiwalay at naging madugo yung paghiwalay ninyo, aba. Tulad nito, pwedeng gamitin against you. Or pwedeng ibigay yan. Eto nga, binigay Kilalap. At hindi lang yan. May mga pagkakataon din na talagang hindi ibinigay o ikinalat ng partner yung cellphone. Ipinarepair. Yung cellphone lang dahil... Ipinarepair yung cellphone dahil sira. And then yung doon sa repair shop, kinalikot nung nag-repair at nagustuhan. Kasi may mga backup yan eh. Kahit na-delete mo na pala, Diba? may automatic Nagustuhan at nagandahan. Uy, maganda ito at gusto ko itong video. Pwede itong gagawa ko ng kopya para for my own consumption. Sabihin ng repairman. Kinuha. At napagtripan, pinagkalat. Kaya wag ho talaga. Wag talaga. Kahit anong mangyari talaga, hindi dapat. Hindi po talaga dapat. Wag. Okay? Hindi ho kami magsasawa na paulit-ulit mag-remind sa inyo. Okay? Ikaw din siguro, mas maganda mag-remind ka, ikong babae. Ay, oo, di ba sinasabi nga natin, Idol, na kahit anong pagmamahal binibigay sa'yo, kahit anong sinasabi nilang, di ba kasi sinasabi nila souvenir daw, para lang sa atin, for personal consumption, wag na wag po kayong papayag. Yun lang yun. At saka naman, mga girls, magkaroon naman kayo ng respeto sa inyong mga sarili. Oo. Di ba? Hindi ba kawalang respeto yun na kinukunan kayo habang nakikipag-sex kayo sa inyong partner? Kinukunan kayo habang kayo naliligo? Kinukunan kayo habang kayo nagfi-finger? Oo. Ito naman, di ba? Meron yung gano'n, sasabihin nung, sige, magsariling sikap ka dyan. Kunang kita. Di ba? Wag talaga kayo. Kasi ako'y nasa barko at malungkot ako dito ako sa barko. Sige na, ka muna, sariling sikap dyan. Di ba sinasabi ko nga sa kanila, mahalin yung sarili nyo. At isa nga yun sa pagmamahal nyo sa sarili nyo. Papayag ba kayo, inutusan kayo ng inyong partner na babuhin ang inyong sarili para sa kanyang kasarapan, sa kanyang kalibugan, sa kanyang kapakanan? Huwag niyo pong babuhin ang inyong sarili. Magkaroon naman po kayo ng respeto sa inyong sarili. Please don't, mga girls. Please. Okay? Hindi ako magsasawa, magmamakaawa sa inyo palagi. Alright? Sige. Okay. At kami po'y magbabalik sa